pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor tayong dalawang low pressure area. Pareho itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong malapit. Itong low pressure area na ito huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 1,085 km silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Nakita nga rin natin na ito ay napakalapit na sa boundary ng ating power line at napakataas na rin ang tsansang pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Posible nga rin as early as Thursday ay magpaulan na ito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin tayong magantabay sa mga update ng Pag-asa. Meron pa rin tayong isang minomonitor na low pressure area. May kalayuan ito sa ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,585 km silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Nakikita nga rin natin na posible itong pumasok ng ating area of responsibility this coming weekend. Gayunpaman, hindi naman natin nakikita yung direktang epekto nitong low pressure area na ito in the next 3 to 5 days. Inuulit ko po, itong low pressure area na ito, mababa naman yung tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa atin in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. At meron na nga tayong ilang areas na inuulan, dulot pa rin netong easterlies. At maliban sa dalawang LPA na ito, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR.